Puro tayo pag-usapan ito, mga anak natin. Naano kasi ako nitong mga bata na nasayang mga buhay dahil nahila nitong ating mga kapatid rin. Hindi na yata nila naisip, no? Na may mga future din ang mga batang ito na sinasayang lang nila dahil sa kanilang mga ideology. Sa kanilang mga pinaglalaban, mga political na paglalaban pa naman. Ako, natakot din ako noon nung ako nagkapamilya, lalo na nung iniwan kami ng aking asawa. Tinaguyod ko ang pamilyang mag-isa. Doon ako natakot talaga, baka isang araw mapariwara ang isa sa kanila. Pero alam niyo mga kapatid, kung kayo naniniwala din, hindi nakukuha yung palagi mong pinapaalalahanan. Hindi nakukuha Hindi nakukuha rin na palagi mong pagagalitan. Hindi rin nakukuha na yung tatakutin. Yun kasi ang experience ko nung kabataan ko Masyado akong nagre-rebel kung ako'y tinatakot ng aking mga magulang. Kaya hindi ko in-apply yun. Ang in-apply ko, through example. Isa yan, Of course, nandun din yung pag-uusap. Pero hindi yung tinuturuan mo na pipilitin mong matuto talaga sila. Kasi pag ayaw tanggapin, ayaw talaga. Nung mga maliliit pa sila, mga bata pa na talagang kaya mo pa silang, gamitin ko na lang yung word, na i-indoctrinate. I-indoctrinate nyo na. Pero huwag yung sa takot. I-indoctrinate ninyo na sa mga prinsipyo, mga values, lalo na mga values natin sa Christianity. At sila ay pinapapasok ko pa, although ako'y Katoliko, pinapapasok ko sila ng eskwelahan ng mga Protestante. Kasi ako'y na-convert din kasi pagka-Protestant nung ako'y 17 years old at nakita ko kung kaano sila mag-nurture ng mga bata. Kaya nakita ko yun. Katoliko ako, yun nga ang problema. Katoliko, pero doon ko sa dinala. Kasi wala naman din kaya tayo sa Katoliko na ganyan. Meron tayong mga sa Katoliko. Ang mahal naman ng bayad, yun yung problema Pero kung pupunta ka ng mga Protestante, ewan ko lang ngayon, pero sa panahon namin noon, hindi naman din mababang-mababa. Tama lang, kayang-kaya mo. Kaya doon sila pumasok at doon din sila natuto. Kaya isa yun sa mga dahilan kung bakit nakakuha din sila ng mga aral na talagang ngayon nakikita ko, dala-dala nila. Kitang-kita ko At itong mga iglesia ni Cristo, mas mataas ang kanilang success rate sa paghubog ng kailang mga kabataan. Hindi naman din perfecto mga to. May mga siraulo din, basagulero. Pero kumpara sa atin, at tayo pa ng pinakamalaki, pinakamarami, 80% ng population ng Pilipinas, nasa 80% tayo. Ay napakarami natin. Pero wala tayong masyadong programa. Hindi tayo nagtutulong-tulong Ewan ko, guilty rin ako nito. Pero kaya ako nag-umpisa na channel na ito kasi nag-aral ako paano magsalita. Baka isang araw may maitutulong din tayo, mga kapat. So, hindi masyado ako sa mga mga pagsasalita, ganun. Although, paminsan-minsan, nakausap ko sila at nagbibigay ako ng aral. Pero ang pinaka-reason talaga kung bakit, ito talaga ang tingin ko. Panalangin mga kapatid. At ang iyong pagtitiwala, yung bang surrender na Panginoon itong mga batang ito, kahit hawakan ko ito at disiplinahin, kung hindi talaga sila susunod, wala akong magagawa. Kaya kailangan talaga ikaw kang Panginoon. Ilagak ko talaga sila sa inyo. Kasi kung ako lang mag-isa, wala akong magagawa. At ang prayer, hindi yung paulit-ulit, Panginoon, sana ang mga anak ko, mabuksan ang kaisipan, hindi yun mga kapatid. Ako, ang prayer na sinasuggest ko, yung prayer na meron kang magandang projection. Kasi pag nag-prayer, nagdasal tayong ganyan, na Panginoon, sana ang anak ko ay ganito. Sana hindi siya mahulog sa masamang bisyo. Ang totoo niyan, negative ang isip mo Kaya, ganun ka-negative ang isip mo, sinasabi mo sa Panginoon ng protection, mali. Kasi yung isip mong yun magkatotoo. Hindi ko sinasabing tama ito mga kapatid. Pero sa tingin ko, paniniwala ako,
ito ang tama na kung ikay magdasal, ipagdasal mo siya na meron kang positive na outlook, positive na pagnanasa na makikita mo na ang kanilang future. Kaya dapat ang iyong prayer ay prayer of thanks, pasasalamat. Sabihin mo, Panginoon, salamat kasi ang aking mga anak, lalaki sila na ganito. Na silang mga ito ay magiging ganito. Huwag yung kapatid, yung Panginoon, ang panahon ngayon masama. Proteksyonan mo po sila. Para sa akin, mali eh. Ba't di baguhin? Mag-isip ka ng positive at i-reinforce mo ito at i-claim mo na nangyari na. No? Kasi baguhin natin. May mga kapatid rin tayo, kagaya ng isa kong kasama ko sa trabaho, na gabi-gabi nagro-rosaryo. Siya nangungunahan, mga anak niya at saka asawa na sa likod niya. Habang siya nagro-rosaryo, yung mga anak niya sa likod, naririnig din niya, binibigkas yung mga salita ng rosaryo. Pero naglalaro, wala sa isip eh. Pagka ang akala natin, ang ating paggawa ng mga routine, dahil tayo kasi mga Katoliko, ang atin devotion eh. Kaya yung translasyon, devotion yun eh. Yung mga imahe, devotion din yan. Okay yan. Kasi ako, okay din ako dyan eh. Kaya lang, mawawala ng meaning. Kasi pati ikaw, pag ikay nagsasalita, automatic na lang eh. Dito na lang yun. No? Wala na dito, mga kapatid, sa totoo lang. Kaya tayo ay sinasaway ng ibang mga grupo na hindi Katoliko. Kasi totoo naman talaga eh. Pag tayo nagdadasal, dapat ang ating isip at ang ating puso nagkasundo. Nagkasundo ang dalawang ito upang ating masabi sa ating Creator ang ating mga pagnanasa, ang ating gusto na mangyari sa ating buhay. Pero kung tayo ay wala na, automatic na ganun-ganun na lang, ganun, parang siramplaka na lang. Kasi ang akala natin yun ang tama, hindi kasi tayo naturuan din siguro. Which is siguro pag-usapan natin sa sunod nating video na gagawin. So itong pangatlo, yung ating panalangin, na may kasamang projection na maganda, na para bang nangyari na, at inilagak mo ang lahat ng ito sa Diyos. Ito ang aking karanasan at nakita ko naman na ang nagbunga din ito, Hindi ko sinasabing nagyayabang, Testimony ko lang ito at ibinabahagi ko sa inyo as proof, na dapat tayo mga magulang at yung mga nag-ambisyon, yung gustong magiging magulang, ay dapat mag-isip kung ano ang karapat-dapat at tama sa kanyang pamilya. Huwag lang tayong sumunod kung ano man yung ating natutunan sa ating mga magulang, sa ating mga simbahan, o kung kanino man nang akala natin ito ay effective. I-observe talaga natin, magbasa tayo, mag-aral tayo, at pakinggan natin, taon-taon kung ano ba ang nangyari sa ating mga anak. Ngayon, kung ang asawa natin ayaw sumama, bahala siya, matanda na, malaki na yun Nagkita kayo, puro na kayo malaki Bahala kung maligaw siya sa buhay niya. Kagaya ng asawa ko, Bahala siya kung mapariwari siya, mapariwara, Basta ang importante, ang ating mga anak, mahubog sila, na paglakin nila, makikita mo, kagaya kanina, nakita kami ng aking panganay na anak. Di mo talaga mapigilan ang inyong luha. At pinag ko sila, niyakap ko talaga silang lahat. At ang aking pasalamat sa Panginoon, at sila din pinasalamatan ko. Napakaganda. Meron mang papasok sa isip mo, baka mamaya mag-fail din yan.
papasok yan sa isip mo. Pero huwag mong pahintulutan, mga kapatid. Ang isipin mo talaga, maganda, positive. At subukan ninyo. Kasi ito rin ang aking karanasan. At sana, itong ating mga magulang, no, na may mga maliit pang mga anak, at saka yung papasok na pangkapagulang, ito'y pag-aralan ninyo, no? Kung napanadaan kayo sa channel na ito. Pag-aralan ninyo at subukan yung i-apply at subukan nyo ring magbasa. Pag-aralan ninyo kung itong mga sinasabi ko ay meron bang sabihin na nating mga proof din, mga karanasan ng ibang mga magulang na kagaya natin. Marami pa sana tayong pag-usapan, pero dito na lang muna. Tuloy-tuloy naman itong usapan natin, mga kapatid. Sige pa, so tuloy pa natin. At sana hindi kayo magsawa kasi parang paulit-ulit Pero ito ay in connection naman kasi sa ating mga pamilya, sa ating mga anak. Kaya dito na lang muna, mga kapatid. Mapagpalang araw po sa ating lahat.